Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa ating mga online students. Ngayon po ay nakatutok din po sa atin. At salamat po sa pribilehiyo na bigay po sa akin para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Alright. Walang matutulog. Alright. Okay, let's all stand please. Tayo ay magbukas ng Biblia. Jonah chapter number 1. Jonah chapter number 1. Alright, verses number 1 to 6. Basahin po natin sabay-sabay. Jonah chapter 1, o 1 to 5. 1 to 5. Jonah chapter 1, verses 1 to 5. Okay, basahin po natin. Are there? Amen? Amen. Okay, basahin po natin. Verse number 1, sabay-sabay. Ready now, read. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Right, we know the story, common story, pero salamat sa Panginoon, meron pa rin tayong matututunan sa salita ng Diyos ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po for this evening. Salamat po sa privilege binigay po sa amin, makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Jonah po, Panginoon. Sa kabila po ng kanya pong downfall po, Panginoon, siya po ay nagkaroon po ng pagkakataon po, may bahagi pa rin po ang inyong salita. Tulungan niyo po kami this evening po, Panginoon. Sa kabila po, Panginoon, ng mga offers ng kamunduhan po, Panginoon. Dalangin namin kami po, Panginoon, ay manatili sa inyong gawain, manatili pong sumunod, manatili po, Panginoong magbahagi ng inyong pong salita sa marami pong tao na ngailangan ng kaligtasan. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Bless mo mga student, bawat po, Panginoon, na nandito po sa lugar na ito po, Panginoon, maging po pang sa nakikinig sa mga tahanan. Bless niyo po, Panginoon. Ito po ay maging blessing at maghamon po kayo, Panginoon, mga tao po, Panginoon, na huwag pong tumakbo, kundi po sumunod sa inyo pong utos, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Right? Maybe seated, please. Pwede na maupo. So we know Jonah. No? Some of us ay dinemo, no, sa ating pong teacher's training. Some of us ay naituro sa Sunday school. Alam na alam ng mga bata, no, ang story. Kahit pumikit, alam nila ang nangyari kay Jonah. Pero tandaan natin, hindi po sa atin pong binasa, si Jonah po ay meron pong command mula sa Panginoon, diretso. No, diretsong command ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Bible sa verse 2, Arise, go to Nineveh, that great city. Ibig sabihin namin tao. Siya mismo ang inutusan. Sabi diyan, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Itong Nineveh po ay kaaway ng Israel. At si Jonah ang inutusan. No? So ibig sabihin, wala siyang planong sila ay maligtas. Wala siyang planong sila ay puntahan. Wala siyang planong sila ay bisitahin. Pero may utos ang Panginoon. And most of us, maraming ganun. Ayaw nating puntahan yung mga tao doon sa kabilang ibayo, yung mga kapamilya, yung mga taong nag-betray sa atin, yung mga taong tayo ginawa ng masama. Ayaw natin silang puntahan para bahagi ng salita ng Panginoon. Pero may utos ang Panginoon, arise and go. Sa atin po may command ng Panginoon, go ye into all the world. Klaro po ang utos. But Jonah, siya ay tumayo din po, no? Jonah rose up to flee. Tumakas, no? Hindi lang basta umalis, tumakas, flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Merong utos, pero siya ay lumayo, no? Siya ay kung ang utos ay papunta sa harap, siya ay pumunta sa likod. Pero ang utos po ay pumunta sa east part, no? Ang Nineveh po ay nasa east, pero siya ay pumunta sa west. At napakalayo, no, ayon po sa tawag dito sa location. Ang Nineveh ay
mga 500 miles, no? At least mga 800 or most, no? 800 kilometers from Israel. Pero ang Tarshish ay west part ay 2,500 miles, almost around 5,000 kilometers. Napakalayo ang kanyang pinuntahan. Pero tingnan mo, willing siya magbayad. No? Kahit malayo, makaalis lang. Kahit malayo, basta makatakas lang dito. Kahit mahal, basta makaalis lang. Alain mo yon? Sa pagtakas, kahit anong mahal, kahit ano ang bayad, kahit anong mangyari, at sinabi niya later sa kanya, no, mas maganda na sa kanyang namatay na lang, no, kaysa mabuhay. Kalain mo yon? Kahit mamatay, basta makatakas, no, pwede namang sumunod. Alright? So si Jonah, yun ang kanyang ginawa, siya ay tumakas. At sabi ng Bible, siya ay sumakay doon, he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Siya ay tumakas, umalis, at sabi ng Bible dito, nagpadala ang Panginoon ng great wind into the sea. Dahil lang sa kanyang pagtakas, marami pong nadamay. Pati yung ship nadamay. Pati yung mga tao doon. Pati yung mga sana ay uuwi sa kanilang probinsya, ay magbabakasyon, nadamay. Gawa ni Jonah. No? Nagkaroon ng katakot-takot na sitwasyon dun sa ship. Sabi ng Bible, and the mariners were afraid and cried every man unto his God. Cast forth the wares, no? Pinagtatapon ang mga dapat masalubong. Pinagtatapon ang dapat mga pangnegosyo. Dahil may isa doon na hinahanting ng Panginoon. Na hindi dapat nandun, pero nandun siya. Nadamay itong mga taong ito. At sabi ng Bible dyan, pinagtatapon ang kanilang mga gamit to lighten it of them. Pero hindi po yun ang solusyon. No? So may problema, ginawa ng solusyon ng mga mariners, pero hindi yun ang solusyon sa kanilang problema. Sayang yung kanilang mga pinagpagalan. Pero may isang tao doon na siya yung punteriya ng great wind at great tempest. Sabi ng Bible, but Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Bahala kayo dyan. Ang ibig sabihin, bahala kayo magkagulo, bahala magbagyo, basta kayo matutulog, wala akong pakialam. Yun ang kanyang nasa isip. No? Natulog, was fast asleep. Kagaya sa mga iba, no? Kaumpisa pala ng preaching, nahimlay na. No? Kaumpisa pala ng service, alam na yung spot kung saan nakalagay, sides of the sides of the ship, no? Naghahanap ng gilid, no? Side, at makahimlay. Yung kanto, yung poste na hindi kita si preacher, doon talaga po pwesto, no? Sa likod, no? Para makatulog. That was Jonah. And he was fast asleep. No? Nakatulog siya kahit alam niya na may mga taong napapahamak. Ang daming unbelievers doon sa loob ng ship, pero wala siyang pakialam. No? Siya ay mangangaral ng salita ng Diyos. Ganyan pala pag ikaw ay discouraged or ikaw ay rebellious, wala kang nang pakialam kung sino yung mga tao. Ligtas ba itong mga tao to? Wala akong pakialam sa inyo, basta ako'y umalis na doon. No? Hindi na ako nagpatuloy. Ibig sabihin, tigil na rin ang soul winning. Tigil na rin ang pag-aakay ng kaluluwa. No? Pero one time, tandaan natin kapatid, no? Sa ating pagtakas ay masusumpungan tayo ng Panginoon. No? Ang Panginoon ay nasaan? Ay nandoon. Kahit saan, mapapagod tayo sa ating pong pagtakbo. Mapagod ka. Mapapagod ka, mauubusan ka ng pera, mauubusan ka ng lakas, mauubusan ka ng kaibigan. At anong gagawin mo? Lalapit ka rin sa Panginoon. No? Ang Panginoon talagang napaka-patient ng Panginoon. Hindi ka niya bibiglain. Sige nga. Sige, takas ka pa, sige lang. Takbo. Kahit pumunta ka pa sa Batanes, sa Hulo-Sulo, pumunta ka pa ng Borneo, tumawid ka pa ng Singapore, babalik ka rin sa Pilipinas. Kasi i-deport ka. Right? So, salamat sa Panginoon na ang Panginoon natin po ay a God or the God of second chance. No, kaya nga, bago natin maisip na tayo tumakas, isipin muna natin ang mga bagay na ito. Ang pag-usapan natin this morning is, obey and don't run away. Sumunod. Obey and don't run away. Kasi mapapagod, mauubusan. Ikaw ay
tawag dito, mababurn out, no? Pipilitin mong mag-set up uli ng panibagong buhay. Pero tandaan mo, ang buhay mo ay ikaw ay buhay Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, no? Pipilitin mo mag-umpisa ulit, pero bakit parang walang nangyayari? Kasi nga, hindi yun ang nais ng Panginoon. No, bago ka mag-run away, no, meron pong mga runaway bride, no? May mga runaway groom, no? Siguro, no, sa altar, no, naisip niya, pambihira, ito pala yung mapapangasawa ko. Na-realize doon pa lang sa altar, kaya tumakbo. No? Isang araw na lang, no? Isang oras na lang, no? Nagbibihis na, tumakbo pa. Ano? Kawawa naman yung nakaabang doon sa altar. Pero tandaan natin, hindi lugi ang Panginoon. Tumakbo ka man, ang Panginoon ay maraming taong gagamitin para sa kanyang gawain. Pero tandaan mo, concerned ang Panginoon sa iyo. Concerned ang Panginoon sa atin. No, kahit tayo ay umalis, kasi nga anak tayo ng Diyos. Ang Panginoon, ayaw niya na mapahama ang kanyang anak. Kaya hahanapin tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon, nasaan tayo? Alam ng Panginoon kung nasaan ka, ano ang plano mo. Before you run away, number 1, consider the mind of God or the plan of God. Consider mo ang iniisip ng Panginoon sa'yo. I-consider mo ang plano ng Panginoon sa'yo. Binigyan tayo ng task ng Panginoon, binigyan tayo ng command ng Panginoon, mangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi natin ginagawa. No? Maybe nandito tayo sa gawain, nasa church pa tayo, nung ka pa sa inyong simbahan, pero ikaw ay runaway servant. Bakit runaway? Kasi hindi ginagawa eh. Takas ng takas. Sa area, takas ng takas. Sa Bible study, takas ng takas. No? Kung saan merong gagawin, tatakas. Matatakas. Ano? Ang pinakamaganda gawin, isipin natin ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Merong pinrepare ang Panginoon sa atin na lugar, merong pinrepare ang Panginoon sa atin na plano para tayo ay gamitin niya sa kanyang gawain. Send out maybe tayo sa isang lugar na pinaplano ng iyong pastor. Maybe ipapadala ka doon sa isang outreach, sa isang misyon para ikaw ay makatulong. Pero hindi na po nangyari kasi ikaw umalis na. No? In the end, may pinuntahan ka ring misyon. Kaya lang, hindi ayon sa nais ng Panginoon. Ba? So, hindi pagpapalain ng Panginoon kasi nga, ikaw ay tumaka sa utos ng Panginoon. You want to do your thing. You want to do your way. Gusto mong gawin yung kapamaraanan mo. At ayaw mo ang paraan ng Panginoon. Si Jonah, ang paraan ng Panginoon sa kanya, 500 miles lang. Mura yun. No? Kunti lang pamasahe doon. Binayaran niya 5,000, 2,500 miles. Ang layo-layo. Times 5 ang layo. Times 5 din ng pamasahe. No? Napakalapit lang sana, pero bakit ayaw niya pumunta? Kasi meron siyang galit doon sa mga taong yun. Meron siyang hatred sa mga taong yun. No? Ang mga taong ito ay kalaban ng Israel, mga barbaric people. No? Sila ay mga tao na, alam mo yun, wicked. Pero nais ng Israel maligtas. Pero si Jonah ayaw. Alam mo yun? Gusto ng Panginoon pero ayaw mo. Sinong masusunod? Diba? Kahit si Jonah ay tumakas, nagkita pa rin sila ng Panginoon. Saan nagkita ng Panginoon? Doon sa tiyan ng isda. Kalain mo yon? Kailangan pa niyang lamunin ng isda, itapon sa dagat, at lamunin ng malaking isda, at magkita sila ng Panginoon doon. Ang sabi ng Bible, sa verse number, nanalangin si Jonah. Sa verse number, chapter 2, verse 1, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Nandun siya, no? Malansa, no? Nandoon lahat ng mga kung ano man pong mga mababahong bagay no kinain ng malaking isda, no? Siya ay nanalangin doon, no? Kahit siya ay tumakas, sinagot pa rin ng Panginoon ang kanyang panalangin. Alam mo yung Panginoon na napakabuti. Sa pagtakas natin, ang gabay ng Panginoon doon, ayaw kanyang mapahamak. May mga tao maybe ikaw ay bubugbugin, sasaksakin ka na, babarilin ka na, pwedeng gawin ng Panginoon kasi tumakas ka eh. Pero alam mo yun ng Panginoon, hindi. Ano lang yan, discourage lang yan. Ay, alam mo siyang tumakbo, mapapagod din yan. No? Pag nagutom yan, no? Babalik din yan. No? Pero alam mo yun, ang Panginoon is a God of second chance. So alam mo yung iniisip ng Panginoon, tandaan natin, unlimited ang Panginoon natin. Pero titignan mo, maraming pwedeng gawin ng Panginoon, marami, pero alam mo yun, iisipin pa niya yung tumakas. Lahat iniisip niya.
No? How much more ang pastor natin, ang pastor ninyo? Limitado ang isip, no? Ang daming gawain, ang daming susuportahan na gawain, ang daming babayaran, ang daming pinapatayo, ang daming, alam mo, isipin pa niyo yung mga pasaway. Iisipin pa yung mga tumakas. No? Paano kaya mamiminister? Paano kaya makakabalik yun? Pero may mga desisyon talagang hindi na. Ayaw na. No? Siyempre, hands up na. Sana wag tayong dumating sa punto na hands up na yung pastor. Hands up na yung pastor, pero ang Panginoon hindi pa hands up sa'yo. No? Tandaan natin yan. No? Merong pagkakataon, magkikita kayo ng Panginoon. Consider the mind of Christ bago ka tumakas, bago umalis. May utos ang Panginoon sa atin. No? You can run all you want. Pero tandaan natin po, no, ang Panginoon ay nandoon lang, alam mo yun, pagod ka na, pero ang Panginoon nakasunod lang sa'yo. No? Nakasunod lang sa'yo ang Panginoon. Oh, pagod ka na? Sige, takbo pa. Takas-takas ka eh. Alam mo yun? You will pay the price. No? You will pay the price ng iyo pong pagtakas. Mapapagod and you cannot sustain your backsliding. Hindi mo yan mapapanatili. No? Pag-alis mo dito, pag-alis mo sa gawain, maybe pag-quit, no? Pag-alis mo sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, masaya ka, mapera, ma-PR. Alam niyo yung prodigal son, no? Mapera, ma-PR, masaya. Pero nung wala na siyang pera, wala nang kaibigan, nung siya ay nandoon na sa babuyan, no? Naisip niyang bumalik, no? It takes humility para makabalik. Anong sabi niya? Sana kahit hindi na ako anak, kahit servant na lang ako ng tatay ko, papayag na ako. Ano ang dahilan? Gutom. No? Dahil nagutom, kahit ano na lang. Alam mo, pag tayo umalis sa gawain ng Panginoon, maybe magugutom tayo kahit ano na lang. Hindi ko alam kung anong naisip yung kahit ano na lang. Makakain lang. Alam mo, meron sa China, no? Sa Taiwan po, may mga taxi, hindi naman taxi driver lang. May mga Taiwanese po na bumibili ng asawa nila sa China. At agad naman pong ibinibenta. Kasi nagugutom eh. May gutom, akala mo lang, no? China, maganda, marami silang tao. May mga lugar na tagutom. At okay lang, ibenta mo na lang yung anak, no? Babayaran na lang para lang mabawas sa papakainin. Alam mo, siyempre pumapayag na. Same naman sila ng salita, no? Yung mga Taiwanese, galing naman yan sa mainland, no? Pero alam mo yon, umaabot hanggang ganoon. No? So sa atin pong pagtakas or sa iyong pag-alis, sa atin pong pag-alis sa gawain, isipin, bago tayo umalis, isipin muna natin ang isip ng Panginoon. Ano bang inisip ng Panginoon sa akin? Ano sabi ng Bible sa Jeremiah? No? Ano sabi ng Bible? Sa Jeremiah chapter number, ano yon? 11. 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace. Kalain mo yon? Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Pag hindi pa tayo bumalik, no? Alam na ng Panginoon eh, ang gagawin, ang mangyayari sa'yo pag hindi ka pa bumalik. Pag hindi ka pa sumuko, no, pag hindi ka pa nag-yield sa nais ng Panginoon, mapapahamak ang buhay. Pero salamat sa Panginoon, ang ating Panginoon sa God of second chance. Si Jonah ay umalis. Hindi niya kinonsider ang utos ng Panginoon. Pero alam mo yon, ang Panginoon, ang Panginoon magaling eh. No? Padala ng bagyo, nagpadala ng malakas na wind at itinapon si Jonah sa dagat kasi siya naman ang source. No, kung bakit nangyayari yan? Nilamon ng malaking isda at idinrap pa rin siya, iniluwa doon sa dapat niyang puntahan. Kalahin mo yon? Susunod ka, para kang ano, kung sa ano pa, taka dito. Alam mo yon? Ultimate na yun ha. May mga ganon. Minsan may mga Sunday school students tayo, di ba? Hindi naman ganon. Di ba? Yung pasaway, no? Minsan bubuhatin mo. Dati may bata akong binuhat. Siyempre, binuhat mo kasi tatakas eh, no? Pupunta sa kabilang kwarto, tatakas dun sa, tumatakbo ng tumatakbo. Binuhat. Buhat ganyan, no? Yung gano'n. Siyempre, kain-kain na. At pinaupo. Dahan-dahan lang. Huwag niyong biglain, baka mabalian. Ano? Yung pasaway, talagang kanina pang saway, isa na lang. No? Upo na, ayaw pa rin. Diba? Kukunin mo na at papaupuin. At huwag mo nang bitawan. Pag umalis ka pa dyan, mamaya, tatamaan ka sa akin. Pero hindi naman nangyayari. Di ba?
Kailangan mo siyang kausapin, no? Kailangan ikaw ay maupo dyan at makinig. Ano? Hindi ko alam sa bahay nila kung ganoon. Pero ultimatum na yun eh. Kalain mo yun, kinailangan pa ng isda para suka ka doon sa dapat mong puntahan. No, dahil sa nangyari, no, sabi ni Jonah, pinakinggan ako ng Panginoon, nakapag-preach po siya. No? Dahil talagang inutusan siya ng Panginoon mag-preach doon, sabi ng Bible, chapter number 3, verse number 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh. Kinonsider niya ang salita ng Diyos. Kinonsider niya ang isip ng Panginoon, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Inutusan mag-preach doon, tumakas. O, punta ka sa funeral. Pag nag-aantay na yung patay doon, nag-aantay na. Ba't walang ano, nasaan na ang preacher na? Nasaan ang pastor natin? Nawawala, no? Umalis pala. At sabi ng Bible, si Jonah ay nag-preach. At ang mga tao po ay naligtas. No? Sumunod naman siya. Pero sa chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Slider pa rin. Alam mo, naligtas na, galit pa rin siya. Kalain mo yon? Naligtas na, galit pa rin. No? Verse number 3. O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Kalain mo yon? Yung mga panata na yan, o mga sinasabi sa sarili, okay nang mamatay na ako. No? Verse number, pinadala ng Panginoon ng, para ma-encourage, no? Nagpadala ang Panginoon palaya, no? At pinatay din ng Panginoon. Discouraged na naman siya, no gourd, no bitter gourd. Nakalagay dyan, no? Verse number 8, sabi pa rin niya ulit, And it came to pass that the sun did arise, and God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, no? And he fainted, and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. 2 beses, no? Gusto lang niyang mamatay. No, ayaw talaga niyang sumunod eh, no? Miserable life. No, ayaw na. Nakabalik na nga sana. Okay na sa Panginoon, pero galit pa rin siya. No? Pagdating natin sa langit, tanungin natin si Jonah, ano nangyari. Kasi wala na po siyang last word na po niya yon. Yung it is better for me to live, to die, than to live. Wala na po siyang sinabi dyan. Last chapter na po eh. Tanungin na lang natin kung namatay ba talaga siya, pakamatay ba siya, ano nangyari sa kanya, no? Pero tandaan natin, i-consider natin ang isip ng Panginoon. The Lord wants to restore him. The Lord wants to use him again. Pero gano'n ang kanyang ugali. Pero mo, na-accomplish pa rin ang nais ng Panginoon. Diba? Nagalit ka't lahat-lahat, na-accomplish pa rin ang nais ng Panginoon. Alam mo yun? So problema mo yun. Ikaw ang may problema. Walang problema ang Panginoon. Kaya minsan, tayo ay magtuturo, tayo ay pinaaawit, tayo ay pinagagawa ng ganito, no, nagdadabog, naiinis tayo, pero natapos pa rin. Na-accomplish pa rin ang nais ng Panginoon, pero iba ugali. No? Pinag-aaral sa Bible School, ayaw na ayaw mo, pero pumasok ka, nag-aral ka pa rin, pero alam mo yun, galit na galit ka pa rin. Bakit ako nandito? Dapat nasa labas ako. Pero tingnan mo, na-accomplish pa rin ang nais ng Panginoon. No? Kailangan lang natin po magpakumbaba at tanggapin na ito ang plano ng Panginoon. May mga pastor, tandaan mo, no, sa kanilang patuto, ayaw nila sa lugar na yon. Ayaw nila sa lugar na yon. Pero pumunta sila, sumunod pa rin. Na-accomplish pa rin ang nais ng Panginoon. Meron tayong verse dyan. Isaiah chapter number 50, 11. 55:11. Sabi ng Bible, So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Pag sinabi niya, mangyayari yan. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it, no matter the attitude ng kanyang inutusan. I-accomplish niya, mangyayari, no, ang kanyang sinabi. No, kahit yan ay nagdadabog, kahit yan ay ayaw, mangyayari at mangyayari ang nais ng Panginoon, no? Pinapunta ka doon, no, sa area nyo, o ikaw muna mag-Bible study. Ba't ako mag-Bible study? Ikaw area captain, ha? Nagre-reklamo ang Bible student, ano? Ikaw ang leader dito, ba't ako mag-Bible study? Dalawa nga ang Bible study natin. Ayaw, dadabog. Naghiwalay na kayo ng hindi. Pero pag, nangyari yun? Nakapag-Bible study, encourage naman sila. Ikaw, encourage ka? Alam mo yun, nangyari pa rin ang nais ng Panginoon. Kahit minsan, hindi tama ang ating attitude. No? Gaano kabait ang Panginoon. Pangalawa, consider the man of God.
Meron tayong pastor, meron tayong authority. Consider the man of God. Ang Panginoon, unlimited. Ang man of God, limitado. Nauubos ang pasensya. No? Pero alam mo yon, salamat sa Panginoon na meron pong man of God na palagi pa rin po nandyan. No? Iintindihin ka. Sometimes, ultimatum na. No? Pero lang hindi na talaga eh. Ayaw nang bumalik. Wala na tayong magagawa doon. No? Doon tayo sa gusto. Doon sa mga ayaw na, wala na tayong magagawa. No? Ginawa natin ng paraan, binisita na, in-encourage na, pinakain na, hindi pa rin po. No? Pero ang Panginoon ay kakaiba, no? Hindi naman tayo Diyos, tao tayo. Pero salamat sa Panginoon, meron pong man of God. Tandaan natin, no? Kung ang Diyos ay nasasaktan sa ating ginagawang hindi pagsunod, lalo na yung tao. No? Ang tao nasasaktan, nag-invest ka lahat, and then, walang nangyari. No? Consider the man of God or your pastor. We can run away from the church, but we cannot run away from God. No? We can run away from the pastor, but we cannot run away from God. Hindi tayo makakatakas sa Panginoon. No? Tandaan natin, bago tayo pumunta dito, tayo nag-commit sa Panginoon. No? Ang layo-layo mo, doon ka sa dulo, pero nag-forward ka pa, makaabot ka lang sa altar. Talagang sinuong mo lahat ng mga, ang daming tao talagang, kailangan makarating ako sa altar. No, may mga iba na, mga NBYC minsan, nasa admin, kasi punong-puno ng auditorium. Pero umaalis sa admin, pumupunta hanggang makarating sa altar. Pwede naman doon sa admin, doon lang sa upuan, pero hindi. Dahil sa kanyang matinding commitment and conviction, pupunta doon sa harapan. Sabi ni pastor, okay, kausapin niyo yung mga pastor pagkatapos ng service. Kinausap ang pastor, Pastor, I want to be full-time in the ministry. Nag-full-time na nga po. And then, nag-aral na po sa Bible school. And then, ayun, naging Jonah. Naging runaway, no? Nabigyan ng pamasahe, o ito pamasahe mo, ito pambayad mo sa tuition, ito pang bayad mo doon sa itong pambayad lahat ng mga kasama mo. Ang laki nun. Ikaw may hawak. Tapos sumakay ka ng bus, 2,500 miles away. Hinabol ka pa ba ng pastor? Kinasuhan ka ba? Hindi, di ba? Hindi na. No? Bahala na ang Panginoon sa iyo. Kasi pambayad yun sa tuition at pangkain at pang kung ano pa. Itinakas mo. No? Consider the man of God. Yun ang investment ng church. Hindi ng pastor lang. Simbahan po. Buo. Lahat ng mga tao dyan ay nag-contribute para tayo ay mabihisan, mapakain, masupply ang pangangailangan, mabigyan ng maayos po na buhay na kaitsurahan. Pagpasok natin, man tayo marunong sa mga kung ano-anong damit eh. Dito na tayo binihisan, man tayo marunong kumanta. No? Sa church na tayo po, tinuruan paanong tamang gawi, paano ang tamang pananalita. Lahat itinuro, may personality development. Lahat itinuro sa atin, and then one time, dahil tayo na-discourage, dahil tayo ay may kagalit, dahil ayaw natin dun sa isang tao, umalis tayo. Tandaan natin, hindi magbabago ang utos ng Panginoon pag tayo kahit tayo nagrebelde. Hindi magbabago ang utos ng Panginoon. Hindi po yun magbabago. No? Ang utos ng Panginoon, tayo ay humayo, ipangaral ang salita ng Diyos. No? Hindi magbabago kahit ano po ang ating gawin sa harapan ng Panginoon. So consider the man of God, the pastor, the authorities. And the last po, consider the ministry of God na pinagkatiwala sa atin. Yung trabaho. Hindi lagi po tayong takas. No? Kahit saan ka magpunta, kung laging patakas, talagang tatakas ka. No? Ewan ko na lang kung nasa kulungan, no? Tatakas ka pa rin. Ano? May mga ganyan, ano? Gustong tumakas sa kanilang kasalanang ginawa. Nakakulong, gustong tumakas. No? Pero tandaan natin, sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakatakas. Makatakas ka maybe sa kulungan, pero hindi ka makatakas ka sa batas ng lupa, sa batas ng Pilipinas, pero sa batas ng Panginoon, hindi tayo makakatakas. Pagbabayaran mo yung kasalanan na iyong ginawa. Tandaan natin, si Jonah, maayos naman siya. Kaya lang nagkaroon siya ng grudge, hatred doon sa mga tao ng Ninive. At dahil sa kanyang emosyon na hindi na control, kahit ang utos ng Panginoon, ayaw niyang sundin. Ayaw niyang pumunta doon sa Nineveh na maraming tao, sabi ng Biblia, sa Jonah last chapter and last verse. Sabi ng Bible dyan, more than 6,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand. More than 6,000. 1 score 20 times 6, 120. More than 120,000 katao. Kalain mo yun, lahat yun mapapahamak kung hindi si Jonah mag-preach doon.
Pero salamat sa Panginoon, ang Panginoon na-accomplish pa rin ang kanyang nais na ang tao ay maligtas doon. Pero si Jonah, after nun, iba pa rin ang kanyang ugali. Hindi naman niya kinonsider, yun ang binigay sa kanya ng Panginoon na ministry. Alam mo yun, maybe napakalaki na nun, 120,000. No? Minsan nagreklamo, ang bira, ano na ang Bible study natin? Ilan ang atin? Sa Bible study, 10 lang? May 10 lang. No, kahit 10 yan, mga kaluluwa pa rin yan. Huwag tayo magsabi, kailangan 50 dyan. Extension class mo yan, 5 lang. 5 lang extension class mo. Kaluluwa din yun No? Wala namang limit. No? Wala namang minimum. Pero tandaan natin, kakaunti or marami, yan po yung ministry na binigay ng Panginoon. May simbahan, naiinggit pag may mga malaking simbahan. Buti pa sila, may malaking building. Buti pa sila, may ganito, maraming sasakyan. Ang gasolina nun. Ang electricity na binabayaran. No? Inisip natin malaking building, maraming sasakyan, pero may mga nagpapatakbo dyan, may gasolina, may kuryente, may maintenance po yan. Hindi ka magpasalamat, maliit pa lang ang gawain, kakaunti ang babayarang kuryente, kakaunti ang gasolina, wala nang papagasolinahan kaya wala pang sasakyan. No? Makontento doon sa ibinigay namin si Jonah po, privilege, na siya po ay makapag-preach sa 120,000 plus. Ginawa naman niya, pero discouraged pa rin siya kahit naligtas yung mga tao. Ano? Later on, bibigyan tayo ng Panginoon ng mas malaking ministry. Sa maliit na ministry, be faithful. Ano sabi ng Biblia? He that is faithful in that which is least is also faithful in much. And he that is unjust in the least is also unjust in much. Kung sa maliit na bagay tayo ay hindi maayos, ganun din po sa malaking bagay. Kaya maliit pa lang na bagay binigay sa atin, ingatan natin atin pong palagahan sa Panginoon. Maliit na area binigay sa iyo, isang pamilya binigay sa iyo, mga bata binigay sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Kung yan ay dapat pagpalain ka ng Panginoon, alagaan mo yan. No? Kasi later on, mas malaki diyan ang ibibigay ng Panginoon. No? Si Jonah, privilege, malaki agad. Pero hindi niya pinahalagahan yung kanya pong ministry. No? Nagalit. Yun na sana ang revival sa lugar na yon. Maybe mag-reconcile sa Israel. Alam mo yun? Malis na siya. Hindi natin alam kung ano nangyari doon after maligtas ng mga tao. Nag-follow up pa ba siya? Wala na pong dugtong No? Binisita pa kanya niya uwi or namatay na siya. Sabi niya kasi gusto niya nang mamatay. Kakaiba, no? After ng victory, no, gusto niya nang mamatay. No? Salamat sa Panginoon, meron tayo pong Panginoon na the God of second chance. Ang susi lamang po tayo magpakumbaba at tayo ay sumunod at huwag tumakas. Don't be the next Jonah at wala na pong susunod Jonah. Siya lang po yung katangi-tangi. No? Lalamunin ka ng malaking isda, hindi ka siguro lalamunin. Baka lalapain ka, kakainin ka. Siya, nilunok lang naman Hindi naman siya kinagat. Ano? Minsan, pag nagtuturo tayo sa mga bata, di ba? At si Jonah ay kinain ng malaking isda. Hindi namatay na yun, kinain na No? Nilunok lang, pero niluwa din. Ngayon, no? Tapon ka sa dagat, no? Piyesta ang pating sa'yo. No? Kahit ikaw pa inutusan ka pa, hindi ka pa inutusan, piyesta ang pating sa'yo. Pero sa Jonah, may protection ng Panginoon. No? Siya ay iniligtas ng Panginoon doon sa malaking isda, doon sa dapat na trouble na nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagtakas, dahil sa kanyang hindi pagsunod, dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kanyang hindi pag-consider salita ng Panginoon. No? Napagastos siya. No? Napagastos, napalayo, mabaho sa lalim ng tiyan ng isda. Pinili niya yon. No? Pinili niya. Pero alam mo yun, dahil nahirapan siya, tumawag din sa Panginoon. Kalain mo yun? Kailangan pang maranasan lahat yun para bumalik sa Panginoon. No? Nakabalik na, okay na sana, yun. Discourage uli. Gawa ng mga naligtas. No? So tandaan natin, before you run away, consider the mind, the plan of God. Consider the man, your pastor. Maawa ka sa pastor mo. Hindi naman kawawa ang pastor. Pero akalain mo yun? Marami na dapat worker, marami dapat magtatrabaho sa ito, pero umalis, tatrabahuin na ng pastor. Dapat may ibang siyang tatrabahuin, pero kukunin niya na yun kasi umalis. Ito naman, kukunin niya na dahil umalis na naman. No? May Sunday school teacher na sana sa mga batang maliliit. Okay na, tuwang-tuwa na ang pastor. Dinagit na naman. May dumagit. Wala na namang magtuturo sa mga bata. Si pastor na naman. May na sana, may pianista na sana. Kinuha na naman. No? Na in love, kinuha, dinagit. No? Wala na namang pianista.
Meron na sana mga soul winners dun sa lugar na yon. Na-discourage, umalis. O, tatrabuhin na naman ng pastor. Akalain mo yun, lagi siya mag-uumpisa at mag-uumpisa. Ano? Pero hindi siya magsasawa, just like our pastor. Sabi niya, may nagtanong sa kanya, lagi naman sinasabi sa preaching, kung siya ba'y nagsasawa, hindi siya nagsasawa mag-train. Ano? Hindi siya nagsasawa. Kasi hindi naging walang kabuluhan ng kanyang ginagawa. Meron at merong lalabas dyan na totoo. Kung sa mga ayaw, di wala tayong problema doon. Ginawa niya yun para sa Panginoon, bahala sila sa Panginoon. Because tayo naman dito ay tinanggap, hindi tayo pinilit. Tayo naman ay nagsabi, tayo tinawag ng Panginoon, ako'y nagsuko ng buhay sa Panginoon. No? Pananagutan mo yan sa Panginoon. No? Ikaw ang nangako sa Panginoon. No? Hindi naman ng pastor. Sabi ng pastor, pag tinawag ng Panginoon yan, wala tayong magagawa, tinawag yan ng Panginoon. No? Pero kailangan tayong sumunod sa rules and regulation para tayo ay maging maayos. No? Si Jonah, tinawag ng Panginoon pero lumayas. No? Sabi nga ni pastor, pag tayo umalis, magpaalam tayo. No? Para maayos ang iyong pag-alis. Pwede ka pang bumalik. Pastor, pwede po bang bumalik? Kesa walang paalam. No? Mahirap bumalik ng walang paalam, no? Hindi ka nagpaalam bumalik, tapos magpapaalam ka ngayon pabalik dito. Diba? Hindi maganda. So, tandaan natin, meron pong second chance ang ating Panginoon. Don't be the next Jonah. Don't run away and not obey. Obey and don't run away. No? Sumunod at huwag tumakas. Mapapagod ka? Oo, mapapagod. Maubusan ka? Oo, maubusan. Pera. Pero tandaan natin, hindi po puro pera ang ministry. Hindi po puro pera. No? Kahit walang pera, masaya po. Kahit minsan ay, naalala nyo kagakahapon, ang sabi ni Pastor Jerry, kahit ang ulam nila po ay sabaw, sila po ay masaya. Ang ulam nila po ay maliliit na shrimps, ay masaya sila. Sabi niya, di ba? Hipon. Ano daw yun? Shrimp ba yun? Alamang. No? Maliliit. Hipon. Diba? Masaya sila. Kahit walang bagong sapatos, masaya. Kahit walang bagong damit, masaya. Ang Panginoon magpo-provide. Ang Panginoon gagamit ang Panginoon tao. Huwag tayong manghinawa na tayo naglilingkod. Akala ng iba, kawawa naman kayo dyan. Magtatanong, magkano sahod nyo dyan? Magkano kinikita nyo dyan? Wala po kaming kita, wala po kaming bayad. O ba't kayo nagpapagal dyan? Ito ay pangako, conviction namin sa Panginoon. Ito ay covenant namin sa Panginoon. Tinawag kami ng Panginoon. Hindi nila maintindihan yun. Kaya pag ikaw mag-divulge sa kanila ng mga bagay dito sa ating pong ginagawa, hindi nila maintindihan. Ang magiging isip nila, naaawa sa atin. Kawawa naman kayo. Hindi po kami kawawa. Kami po ay papuntang langit. Ang kawawa po yung hindi papuntang langit. Ba? Hindi tayo kawawa. Ano lang susi? Sumunod at huwag tumakbo. No? Sumunod ng sumunod. I-consider ang kaisipan ng Panginoon, the plan of God. Consider the pastor, the man of God, the authority, and consider the ministry of God para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Pagtakas tayo lagi ng takas, hindi tayo makakausad kasi lagi kang mag-uumpisa. Ano? Malis ka. O, first year na naman ulit. Malis, first year na naman ulit. Ano? At least laging gustong first year. Pero hindi po, dapat mag-second year ka rin. Dapat mag-third year ka rin. At dapat mag-fourth year ka rin. At dapat gumraduate ka rin. Ano? Hindi lang gumraduate. Ikaw din ay si-send out. Ano? So wag magmadali. No? Kung first year, di first year muna. No? I-cherish mo yung time na ikaw first year. Hindi ka mananatiling first year. Pag second year, magiging busy kayo. Third year, lalo na fourth year, magiging busy ka na. Habang hindi ka pa busy, enjoy mo ang iyong pag-aaral sa Baptist Heritage Bible College. Sa aming mga taga-online, huwag kayong magsawa na nandiyan kayo sa maliit na monitor. Okay lang yan. One time, makakarating ka rin dito sa iyong graduation. No? One time, gagamitin ka rin ng Panginoon. Sir, mahirap po mag-soul winning dito. Walang problema. Importante, ang desire and prayer mo ay makapag-win ng kaluluwa. Gagamitin ka rin ng Panginoon. Kailangan lang umubay, sumunod, at huwag tumakas.